Pasa-pasa nila ang plato na may kanin at baboy at ang pagkain po na yun ay may orasyon. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Jupiter, dahil iniwan na po namin ang lugar na yun. Marami pong salamat sa pagtanggap niyo sa aking kwento. Kumusta po, Sir Jupiter? Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Lance. Ako po ay nakatira sa Sarangani Province, Mindanao. 4 years nang nakararaan nang ma-experience ko itong nakakatakot na pangyayari sa aming tinitirahan na bahay ng tito ko sa Cavite. You want to succeed, Bauer, you need to have a plan. So let's make one. Communicate with your teammates and combine your abilities to play the objective. Don't run and jump. Stop. Then shoot. Now, patience and watch the corner. Uwian na kaya gumala kami ng mga friends ko sa mall. Pang-umaga ako kaya 12 ng tanghali natatapos ang klase namin. May time pa kami gumala. Mga 3 p.m. na akong nakauwi sa bahay at napagalitan ako. Hindi kasi ako nakapagpaalam na late uuwi dahil sa katuwaan kong gumala. Kaya sobrang nag-alala si Mama sa akin. Bago ako magpahinga, ay pinagluluto muna ako ni Mama ng kanin at ulam. Pagkatapos ay saka ko gagawin ang assignment. Sa bahay namin si Mama ang nanlilinis, kaya ako naman dapat ang bahala sa ibang gawain pag-uwi. At isa yun sa dahilan, kaya nagalit si Mama. Marami pa kasi akong dapat gawin. Bandang alas 7 ng gabi natapos na kami kumain. Tapos na rin akong maghugas ng pinagkainan namin, kaya pwede na akong magpahinga. Umakyat na ako sa itaas. Doon kasi ako tumatambay. Doon ko kasi sa itaas, ginagawa ko ang pagsayaw. Hilig ko pong panoorin ang mga K-pop idols at gusto ko rin gayahin ang pagsasayaw nila. Pagkatapos ng halos 1 oras, nagpahinga na ako at saka naglinis ng mukha habang nanonood ng K-drama. 12 a.m. na nang bumaba ako para matulog. Dahan-dahan akong naglalakad para hindi ako marinig ni Mama dahil alam kong tulog na siya. Kapag nalaman niya kasing gising pa ako, ay tiyak na magagalit na naman siya. 2 lang po kami ni Mama sa bahay. Papahiga ako sa kama nang lumingon ako sa pintuan. Pakiramdam ko kasi hindi ko ito naisara. Laking tulad po nang makita ko ang isang babaeng nakasuot ng puting damit at sugatan po siya. Gusto kong kalabitin si Mama, pero di ko maigalaw ang aking mga kamay at pilit ko rin ibinubuka ang bibig ko, pero hindi ako makasigaw. Nanginginig na ako sa takot dahil nakita kong lumalakad na papalapit sa akin ang white lady. Kaya ang ginawa ko na lang ay pumikit at nanalangin. Nang buksan ko ang aking mata, ay nakita kong nakaupo na sa kama namin ng babae. Katabi siya ni Mama. Sa takot ko ay sumigaw ako ng malakas. Kaya nagising si Mama. Bumalikwas siya ng bangon at tinanong ako kung ano raw ang nangyari. Nagiginig ko itinuro ang babae at nauutal pa ako sa pagsasalita.
Pero nang hagilapin ko ang babae, wala na siya sa pinauupuan. Iginuwento ko kay mama ang nakita ko. Pero pinagalitan lang ako. Nguni-nguni ko lang daw yun. Late na raw kasi akong matulog. Hinayaan ko na lang po at natulog na lang din ako. Kinabukasan na ikinuwento ko po sa matandang kapitbahay namin kung ano ang nakita ko kagabi. Pinapunta ko rin siya sa bahay para tingnan kung anong meron doon at bakit nagkaroon ng multo. May kakayahan po kasi ang kapitbahay namin na makakita ng mga entities. Sakto naman na pumunta si Mama sa palengke, kaya mapapatingnan ko ng maayos ang bahay namin. Pagpasok ng kapitbahay namin sa bahay, ang unang niyang napansin ay ang salamin. Masama raw ang pagkakalagay nito. Nakaharap kasi ito sa pintuan. Sinabi niyang alisin ko raw ang salamin sa lugar na yon kasi yun raw ang dahilan kung bakit ako nakakita ng multo. Kapag daw ang salamin ay nakaharap sa pintuan, nagiging portal daw ito, nagiging pintuan o daanan ng mga nilalang mula sa ibang lugar papunta sa mundo natin. Kaya po inalis ko kaagad ang salamin sa kinalalagyan nito at inilagay ko sa itaas ng bahay para magamit ito sa pag-TikTok. Simula nang mangyari yun sa akin, Sir Jupiter, palagi ko pa rin naaalala kahit nakabalik na ako sa probinsya namin sa Sarangani. Naging aware na rin ako sa salamin. Hindi ko po alam pero sa tuwing nakakakita ko ng salamin, lagi kong tinitingnan kung tama ba ang pinaglalagyan nito. Tama ka na kung gusto mong pagkakataan yan. Bakit parang nakakita ka ng multo? Nasa ospital ang nanay ko. Kailangan namin ng pera. Sinabihan na kita! Marketplace. Magandang gabi, Sir Jupiter. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jano. Mas gugustuhin ko na pong magtago muna kaysa ilantad ang totoo kong pagkatao. Para maiwasan ang panghuhusga ng mga netizens, lalo na po ang mga taong nakakakilala sa akin sa Facebook. Opo, Sir Jupiter. Isa po akong dating seller sa marketplace ng Facebook. 2 years ago po nang malaman ko ang tungkol sa online selling ng mga gadgets sa marketplace. Nang turuan ako ng kumpare kong si Axel na dating tirador ng mga nakaw na cellphones, laptop at tablet. Aaminin ko po, naging kakuntsaba ako ng kumpare kong si Axel sa pagbebenta ng mga nakaw niyang cellphone. Marami pong kabataan ang nasawi at mula sa mga investigasyon, nagkaroon din ang malawakang review at pagbabago sa regulasyon ng mga establishmento. Ito ang babalikan kwento sa pangalawang episode ng Philippines Most Shocking Stories. Isang party sa sikat na club sa Metro Manila. Maraming pumunta para pumarty, sumayaw at mag-celebrate kasama ng mga kaibigan. Pero paano kung yung masaya sa aming selebrasyon, biglang nauwi sa trahedya? Yan ang nangyari noong March 18, 1996.